natuklasan nila ang pinakakahulugan, pinakalayunin, purpose, and meaning of life sa Diyos. Yang Ama. Tingnan niyo po yung prayer na sinasabi dito ni Jesus. Pinasasalamatan kita, Ama, inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid, sa kagalakan po natin ngayon ng dakilang kapistahan ng ating patron na si San Francisco ng Assisi, muli po tayong binibigyan ng simbahan ng pagkakataon na pagnilayan natin ang mga banal na ito na nakuha nila, natuklasan nila at pinanghawakan nila ang pinakasekreto ng buhay. Madalas po tayo nakakarinig ng mga ganong parang advertisement, the secret of happiness, the secret of life, di ba? Para ikaw ay maging kontento, masaya sa buhay. At marami pong tao nakatuon ng pansin sa maraming mga formula o parang mga magic na mga bagay na akala nila'y makapagpapasaya, makapagbibigay ng tunay na kapanatagan at kapayapaan sa buhay. Ang simbahan, ipinapakita po sa atin ang mga banal na lalaki at babae na sila po ang nakatuklas kung anong ibig sabihin ng mabuhay. Kung anong ibig sabihin po ng buhay natin dito sa mundo. At walang iba, natuklasan nila ang pinakakahulugan, pinakalayunin, purpose, and meaning of life sa Diyos. Yun po yung sinasabi ni Jesus sa ating pong Ebanghelyo, na yung famous chapter 11 ni San Mateo, nang nagdasal siya sa kanyang ama, at mismong si Jesus ang huwaran ng mga banal, sapagkat si Jesus din po, alam niya ang pinaka-focus niya sa buhay. Walang iba kundi ang kanyang ama, ang parangalan, pasalamatan, magpailalim, at ipalaganap ang kaluwalhatian ng kanyang ama. Tingnan niyo po yung prayer na sinasabi dito ni Jesus. Pinasasalamatan kita, Ama,
inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Sapagkat komo po ang mga santo ay tinutularan nila si Jesus sa pagkaka-focus po sa Diyos, nagiging malinis ang kanilang puso katulad ng puso ng bata. Meron pong isang philosopher, si Soren Kierkegaard. Kino-comment po niya yung isa sa mga Beatitudes. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sabi niya, sino yung pure in heart? Sino yung malinis ang puso? Sabi niya, yung nakafocus sa, yung sinasabi ni Jesus sa kapatid ni Marta na si Maria, the one thing necessary. Kapag po tayo ay nakatuon doon, malinis ang ating puso. Pero kapag nahahaluan ng ibang idols, ng ibang ipinapantay natin sa nagbibigay kahulugan sa ating buhay, nagiging marumi, nahahaluan ang ating puso. Kaya hindi na po tayo, kaya po ang sabi ni Jesus, marami po sa atin napapagal, nabibigatan, sapagkat ang dami nating pasan, ang dami po nating pinagtutuunan ng pinakapansin sa buhay. Pero ang mga santo po ay natuklasan nila yung nagpapagaan. Bagamat meron pa rin silang pasanin, pero pasanin na ni Jesus. Sapagkat yun ang kanyang pamatok. At natuto sila kay Jesus, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob. Yan po ang naging buhay ng ating patron, si San Francisco. Katulad po ng maraming mga banal, hindi po niya kaagad natuklasan ang lihim na ito. Alam natin na sa suunan niyang buhay, siya'y malayo sa Diyos at katunggali pa nga niya ang kanyang ama. Pero natuklasan niya si Jesus sa kanyang buhay at sa kagalakan niya na matagpuan niya si Jesus sa kanyang buhay, itinakwil niya lahat, pati na ng material sa buhay niya. Ang landas po niya ay hindi para sa lahat. Yung kanyang buhay na absolute poverty ay hanggang ngayon hinahangaan at ginagaya ng marami pa pong mga tagasunod niya. Yung buong Franciscan Order, kasama na po siyempre ang ating mga kapatid na mga OFM Capuchin. Lahat pong ito ay na-inspire kay San Francisco sapagkat siya ay katulad din naman ng isa pang butihing banal na pinararangalan din ng simbahan. Katulad din po siya ni San Pablo. Sa ating second reading ngayon, sabi niya, mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Kaya po pag natuklasan po natin ang Diyos talaga at siya ang talagang bibigyan natin ng pagpapahalaga, hindi po ibig sabihin hindi na natin iisipin ang ibang bagay. Kinakailangan pa rin po tayong mamukay sa mundong ito. Sabi nga po ni Jesus sa kanyang priestly prayer, di ba sa Ebanghelyo ni Juan, they are in this world, but they should not be of this world. Sila'y nasa mundo, pero wag sila maging makamundo. Yun po ang ating pong tutularan sa mga banal. Si San Pablo po ay pinahalagahan niya itong tunay na mahalaga. Ang mahalaga, sabi ni San Pablo, ay ang pagiging bagong nilalang. At sa sobrang identification niya kay Kristo, meron po mga santo na binigyan ng ganitong biyaya, pati sa kanyang katawan ay tinularan niya si Jesus. At parang nire-reflect po din ito ng sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sapat na ang mga pilat ko, mga wounds ko, scars, para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Alam po natin na si San Francisco ay nagkaroon ng stigmata, pati sa kanyang mga sugat sa kamay, sa paa, sa tagiliran, tinularan niya rin ang crucifixion ng ating Panginoon. Nagdusa siya
Marami siyang pinagdaanan, pero sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mahalaga sa kanya ay makawangis siya ni Kristo. Sapagkat pagkawangis po tayo ni Kristo, nakuha na po natin yung pinakalayunin ng ating buhay. Kung si Kristo, pinarangalan niya ang kanyang Ama, kapag tayo din ay Kristo, pararangalan din natin ang Diyos. At ang mga banal pong ito, sila po yung inihahambing dito sa ating first reading sa Aklat ni Sirach na pinararangalan po yung mga banal ng lumang tipan. Sa ating pong pagbasa ngayon, pinararangalan ng isang saserdote noong panahon ng mga Makabeyo, si Simon. At tinan niyo po yung kanyang description dito. Wari bituin na nakadungaw sa siwang ng mga ulap, parang buwang kabilugan sa araw ng kapistahan. Sumisinag sa templo ng kataas-taasan. Isa siyang parang bahaghari, rainbow. So ito pong mga pangyayaring ito sa kalawakan ng kalangitan ay nagsisilbi po sa ating gabay at liwanag. Ganyan po ang mga banal. Ni San Francisco po, hindi ibig sabihin na baka tayo mawalan ng loob. Hindi ko kayang ang kabanalang natamo niya. Ito mga santong na-canonize, no? Binigyan ng parangal ng hayagan ng simbahan. Hindi po, kahit po tayo sa kasimplihan natin, sa ating pong kahit tayo marurupok at mahihinang lahat, ano po ang kailangan po natin? Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayong lahat na napapagal, nabibigatan sa ating pasanin. Kaya po mga kapatid, ang buhay po ni San Francisco, bagamat siya sa mata ng mundo ay parang walang kwenta, pero tingnan niyo po yung influence ni San Francisco sa buong kasaysayan ng simbahan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sobrang impluensya niya na pati na rin po ang ating kasalukuyang Papa, kinuha niya for the first time ang pangalang Francis. Kaya po ipagdasal din po natin si Pope Francis at ang mga bishops at cardinal na ngayon ay natitipon sa simbahan sa pagtatalakay nila ng synodality upang tayo pong lahat ay katulad ni San Francisco, parangalan ng Diyos, parangalan ng kalikasan, pahalagahan ang karukhaan na siya pong kasimplihan at kapayakan ng buhay. Pwede po tayong magkaroon ng diwa ng karukhaan, the spirit of poverty, kahit tayo po may ari-arian, kahit kayo po mga may pamilya, dapat po kayo maghanap buhay. Pero yung spirit, yung poor in spirit, pwede po nating lahat tularan. At nawa po si San Francisco, na ating pong pinararangalan ngayon, ang mabigay sa atin ng sigla. Oo, may hirap ang buhay, pero kapag natuklasan natin yung kanya natuklasan, yung natuklasan ni San Pablo, yung mahalaga siyempre sa ating Panginoong Yesus nung nabubuhay siya sa lupa, then kahit po tayo nabubuhay sa lupa, ang ating diwa po ay nasa langit, nasa Ama, nasa Diyos. Parangalan po natin siya ngayon at pasalamatan natin ang Diyos na binigyan tayo ng isang tunay na halimbawa kung paano maging alagad ni Jesus. Kaya si San Francisco nawa ang mabigay sa atin ng bagong pananaw sa buhay para tayo din katulad niya ay maging mga bagong nilikha.